Yan, good morning, good afternoon, good evening. Start na tayo ng ating ride for today. So ano na tayo, day 2 of our yung 21 day challenge natin. Just to give you a recap, 21 day, what's 21 day challenge? 21 day challenge because as per the study, you need to do things for 21 days straight for it to become a habit. So yan. So kailangan nating para natin yung pumasok na ulit sa sistema natin yung pagbabike daily. Yan, we need to do this 21 days straight para maging habit na natin siya. Pumasok na ulit sa system natin na yung daily ride natin. So day 2 na tayo. Time check, it's 6 o'clock. Maaga naman ako nagising. Kaya lang ayoko mag-ride out ng madilim pa. Kaya ito, hintay ko natin na lumiwanag bago tayo nag-bike. Dito lang muna ulit tayo, Califa City. Ang importante, matapos natin yung daily goal natin. Again, same goal. Ang goal natin for today is yun pa rin, 30 kilometers. 30 kilometers ride lang for now until that 30 is no longer enough for us. The weather same as yesterday, medyo malagkit yung weather, but it's getting better. Kumbaga gumaganda-ganda na yung weather, nararamdaman mo na, pero mainit pa din. So mga October pa yan, bababa pa yan, mga October pa. So by November siguro, hindi ba November, December, malamig na ulit. Kaya natin to, kasi feeling ko mas medyo mahirap, kumbaga hindi rin ako ang tawag dyan, mahirap din mag-ride ng masyadong malamig. Kaya yan, ayan, sige na, tayo, ulit-ulitin lang natin tong 30 days, yung 30 kilometers natin hanggang sa mabitin na tayo sa 30 kilometers. So unti-unti natin, gradually we will increase our yung kilometer ride natin, dadagdagan natin pa unti-unti. Ayan, let's go. Ayan, ito, pasok na tayo dito sa ating iniikutan. Medyo madilim-dilim pa, bukas yung mga ilaw eh. Dito talagang lang ako dito, comfortable lang ako dito sa may itong bike track na to. Medyo kasi kapisado ko na siya. Tsaka dito kahit pa paano tuloy-tuloy, apart from that mga pedestrian crossings, tuloy-tuloy naman siya. May mga part na sobrang hangin, kaya okay lang din. So siguro sa weekend na tayo ibang lugar para maiba-iba naman yung view natin. Pero right now, ayan, tsaka ano bang feeling natin ngayon, medyo maganda-ganda rin yung gising natin. Kumbaga hindi ako nahirapang bumangon kasi parang 3 o'clock pa lang nakaabang na ako sa 5 o'clock na gising eh. Parang ganoon. So from 3 o'clock medyo mababaw na yung tulog natin, inaantabayan na natin yung oras na babangon tayo. Kaya yan lang, let's go, concentrate muna tayo dito. Medyo masarap-sarap yung hangin ngayon, kaya
30. Hopefully matapos tayo ng maaga-aga bago tumindi yung sikat ng araw. Let's go! So yan, so far nakaka 10 kilometers tayo, 25 minutes. Sarap din nung gising natin ngayon. Medyo kondisyon ng konti. Kumbaga ano talaga to, yung I'm doing this because I want to do it. Yung ganun ba, hindi napipilitan. Yan ang magandang term dyan. Kumbaga gusto ko tong ginagawa ko, I'm having fun. Kasi yan ang importante. Talagang dapat enjoy enjoy kasi ginagawa mo otherwise hindi talaga siya sustainable kung ginagawa mo siya kasi gusto mo magpapayat pero hindi mo naman gusto, mahihirapan ka naman, I mean. So importante pa rin yung ating happiness. Dapat masaya tayo palagi. Ngayon ang kaya nga ng sa lahat ng weight loss journey, yan may napanood ako kagabi na yung sa mga weight loss talagang importante ang diet. Kumbaga sabi is yung effectivity ng weight loss mo, it's dapat para maging effective siya, 90% daw is diet, 10% lang yung physical activity. Kasi sabi nila na sayang lang daw ang ginagawa mo na physical activity if you don't eat right. Kung ang kinakain mo naman ay puro basura, so ganyan. So right now share ko lang sa inyo na I'm going back to keto diet. Yan, balik na tayo sa keto diet. Hindi na ulit tayo kasi nung nagbakasyon tayo sa Pinas, kumbaga kain tayo ng may mga sugary product, sugary food. Yun ang pinakamagandang iwasan daw, or pinaka dapat iwasan is yung sugar product. Kaya ayan, babalik na ulit tayo sa ating ketogenic diet. So bakit ba keto ang napili kong diet? Kasi sa keto I can still eat yung mga gusto kong kainin, like bacons, egg, pork, beef, chicken. I can still eat all of those, pero nga no sugar. Ibig sabihin sugar, processed or natural sugar like sugar sa mga fruits like banana, oranges, anything with high sugar talagang hindi. So fruits ang pwede sa atin, avocado and berries. Yan. Ang ang downside lang, ang pinaka side effect ng keto diet is may constipated ka. So para mo yun, kailangan mong eat kumain ka ng Greek yogurt para kahit paano hindi ka constipated. Yan, importante talaga is diet and samahan ng exercise para maging effective ang weight loss journey natin. So you can start your own weight loss journey, do it gradual. Di nyo naman kailangan talagang tigilan lahat kaagad ng mabilisan, unti-unti. Because ako hindi na ako makain ng rice 2 years na. But I say hindi ako kumakain on a regular basis. Siguro sa isang buwan or once every other month, mga ganyan. Depende lang na sa cravings, ganyan. Minsan talagang wala talaga. Kasi kagandahan naman sa akin, hindi ako nagki-crave ng rice. So
puro ulam lang. Yun lang, pag kumain ako ng ulam talagang madami. So like yesterday I ate chicken wings na 900 grams, almost 1 kg. So if you remove the bones, baka nasa half kg lang siya or less. So that's ayan lang ang kinain ko kahapon, 900 grams na chicken wings. Siyempre yan sa bahay, hindi siya, is not the right yung tamang luto kasi fried chicken siya, tapos niligyan ko ng breadings. Well anyway, okay lang naman yung gano'n na unti-unti, pero parang mas maganda kung i-air fryer nyo siya ganyan. So ngayon I will planning to eat yung quesadilla or pita bread, ganyan. So bread is not part of keto diet, but because I bought it already, so ubusin ko lang muna siya. Napalamanan ko siya ng chicken breast at egg. Yan. So ito ang kakalabasan niya. Yan ang food natin for today. So 2 portions of that, yan ang aking food for the rest of the day. Yan. So na ulit tayo. Ride na ulit. Let's go. So yan, so far 20 kilometers na tayo, 48 minutes. Shoutout muna tayo. Shoutout sa mga subscribers natin. Thank you po sa support nyo. And sa mga bago pong subscribers, welcome po sa inyo. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Siyempre, shoutout pa rin natin yung mga suki natin, sila Sir and Mrs. Satuyan ni Adventures, Antonio, tsaka si Ma'am Mary, si RJ Candelaria, si Moy, Boyong Gibara, B. Merchie, Inola Alone, si pa ba kayo, si at saka si Fort Cliff ng Cebu. So tama yung advice mo na dapat nga mag-iba-iba ng scenery para medyo masaya-saya ang ating pagra-ride. Sa ngayon, hindi muna ako lumalabas kung hindi muna ako nagra-ride sa ibang lugar. Dito muna. Maybe sa weekend I'll do that, but for now because kailangan ko lang maibalik yung yung conditioning natin muna. So kaya dito ako pinaka-komportabling bike track na hindi na magbabiyaya, kasi if I go somewhere else na I need to bumiyahe ng mga 30 minutes na drive pa. So 30 minutes, so 1 hour back and forth, so medyo time consuming, kaya dito na lang muna tayo. But later on we will do that. We will go to different places here in United Arab Emirates. Yeah, so for now dito muna tayo until maging na ulit tayo kondisyon, kasi sayang naman kung kung what do you call this, magbabiyahe tayo tapos hindi naman tayo makakarami. Kaya pa-condition muna tayo dito. Kaya yan, let's go. Final 10 kilometers, pero feeling ko na flat ako, parang may nasagasaan ako, may nagulungan ako na hindi ko alam kung kahoy or what, hindi ko napansin. Sana lang hindi tayo na flat. Kung na flat man tayo, makakat short yung 30 kilometers natin, lakad the rest. Pero feeling ko hindi pa naman flat, pero parang kumukunat-kunat na ng konti yung pag pedal natin.
Yan, sige. 20 kilometers, 10 more. Let's go. Ayan. Finally, tapos natin yung ating 30 kilometer goal for today. So, day 2 of our 21 day challenge is done. Pa-exit na tayo dito. Pero, kaya nung kahapon, struggle ako dun sa last 5 kilometers. Ito talagang gapang na lang ang ginawa ko. Hirapan ako dun sa huling 5 kilometers. Pero kaya nga sinabi ko, eventually ma-overcome natin yan. Lalakas din tayo. Time will tell, as long as it takes. Yan, mag-exit na muna tayo dito. Medyo mainit na din. At salamat na rin sa Diyos at hindi tayo na flat. Kasi parang may na-clip, may na-chip na na sagasaan akong something na tumunog yung likod na gulong ko. Well, ayan, hirap man, pero yun nga this is the yun, hirap na alam mo pag natapos mo to masarap yung gano'n. Kaya ayan, so yan, muna tayo dito na lang. See you at home, let's go. Yan, eto na, home sweet home na tayo. Thank you Lord for the safe ride. Salamat na rin po sa mga subscribers natin na nakaabot dito. At dun sa mga hindi pa na-subscribe na nakaabot din dito, salamat na rin sa inyo. Subscribe na lang po, malaking tulong po sa atin yan. So yan ang sabi ko, day 2 of our 21 day challenge is done. Goal for today is achieved. Yun, today is a good day. Let's go, let's be happy. So if you find this entertaining, interesting and helpful, please like, share and subscribe. Let's go, see ya.